Yun, mapagpalang hapon. So, ayun mga idol, meron tayong topic na pag-uusapan at ayun, hindi pa natin na ilalabas yung live na video, meron nang kagad humatol. So, nakaano dito sa link, inano ko, tinag ko si Tyson George. Ano? So, ang comment dito ni Tyson George dito sa post ko na, ito ba ay sagrado o gawa ng diablo? Ating pag-usapan sa live stream at palawakin ng spiritual kaalaman. No? Ikaw, ano ang opinion mo? Comment down below at babasahin ko ang iyong sagot. So, ito, no, yung post ko kanina, yung si Maria, no, si Evil Madonna. So, ang tawag dito sa larawan na to ay Evil Madonna. So, ngayon, nag-comment itong si Tanga-Tanga. Tao si Mama Mary, paano nagkaroon ng sungay? Kalokohan yan. No, kalokohan pala. Dito ka, manood ka dito sa live para matuto ka. Hindi yung magko-comment ka kaagad ng hindi mo naiintindihan, no? Kung ikaw ay magko-comment, nawa, inaral mo muna sana ang sasabihin mo, no? So sa comment mo kasi dito, isang malaking kalokohan, no? Isang malaking kalokohan yung sinasabi mo dito. Kung ito isang malaking kalokohan, sabi mo, tao si Mama Mary, paano nagkaroon ng sungay? Hehehe, kalokohan yan. So, dahil ikaw ay nagko-comment dito na malaking kalokohan to, sasabihin ko sa iyo, may dalawang uri ang Maria. May isang Maria na tinawag na si Maria ng Kalangitan. At meron naman si Gumamela ng Kalangitan. Iisa lang yan, ano? Iyan yung Gumamela o unang bulaklak ng Kalangitan. Iyan yung Maria na tinatawag na banal. Ngayon, merong isang Maria dito sa lupa na tinatawag na si Maria ng Nazaret. At may ikatlo pa, si Maria ng Magdalena. So ngayon, ang tinutukoy natin dito ay yung Maria na may kargang bata. So ang nandito, hindi yung bulaklak to. Ang bulaklak ng Kalangitan ay wala namang kargang bata yon. Yun yung mapagpalang kamay. Ano? So ngayon, lilinawin ko sa iyo yung tatlong Maria na tinutukoy dito. No? Ang tinutukoy dito yung may kargang bata. So ito yung nilagyan ng sungay. Nilagyan ng pakpak, nilagyan ng buntot. No? So doon sa ating tatalakayin. Dahil ito yung ipinakita ko. Kaya dito tayo tumalakay, hindi doon sa Maria ng Kalangitan. So ito yung Maria ng Nazaret, hindi si Maria Magdalena ang tinutukoy dito. So ikaw, bilang kakaiba sa lahat ng comment mo at hindi mo naiintindihan, so marami nagsabi dito, ngayon lang nakakita ng ganito. So ikaw, kung ikaw ay ngayon lang nakakita ng ganito, no, kung sasabihin mo isang malaking kalokohan, isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Isang malaking katangahan naman yung sayo. Bakit malaking katangahan? Kasi hindi mo pa naiintindihan, hinatulan mo na yung isang bagay nang hindi mo naman nauunawaan. Ano? So, yun. So, ito ay para itong comment ko ay para kay Tyson George. So, ikaw ay nakatag na dito. No? Nakatag ka na dito. Huwag kang matakot. Pumasok ka dito sa live, manood ka para matuto ka. Hindi yung bigla kang hahatol sa iyong bibig nang hindi mo naman nauunawaan. Ano? Kaya natin inilalabas yung mga ganitong klase ng usapin sa espiritual at yung mga ganitong kaalaman, baka mamaya naliligaw ka na. Mukhang naliligaw ka, brother. Bakit? Kasi humahatol ka ng iyong salita nang hindi mo naiintindihan. Nasabi mong isang malaking kalokohan. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang gumawa nito, ng painting na ito, si Antonio Bibarini? No? Noong 15th century. So, malaking kalokohan? O, alin ang malaking kalokohan? Yung bibig mo? Yung nasa isip mo? O etong tatalakayin ko? No? So, Tyson, hindi lahat ng naiisip mo ay totoo. Baka niluloko ka na ng sarili mo. 'Di ba? At kung ano yung maisip mo, yun yung sasabihin mo sa comment mo. Kung isang malaking kalokohan to, mag-research ka. Kung sino si Antonio Bibarini na naglabas ng painting na to noong 15th century. No? So hindi pa nagkakakilala ang mga magulang o ninuno mo.
no? Wala pa yung mga ninuno mo ay may painting na ganito. Paano mo sasabing isang malaking kalokohan? I-research mo. Hindi yung basta-basta ka na lang, magbibigkas na isang malaking kalokohan na si Mama Mary, tao, paano magkakaroon ng sungay. No? Naiintindihan mo ba at nauunawaan mo kung bakit inilabas ang painting na to? Ano ang mensahe nito sa tao? At ano ang mensahe nito sa iyo? No? Lalong-lalo na sa iyo. Dahil ikaw lang yung kakaibang comment dito. Maraming nagpaliwanag doon. No? Maraming nag-comment doon sa post ko na ito ay ngayon pa lamang nila nakita. Kaya nga namin tinatalakay yung mga ganito. No? Kaya namin tinatalakay yung ganitong mga issue tungkol sa pag-spiritual upang maliwanagan ang tao. Hindi para magdulot ng isang malaking kalokohan sa isip ng tao. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino sa atin ang isang malaking kalokohan? Mag-research ka kahit ngayon, mag-research ka habang nanonood ka. Ano? So hindi lang ito, isa pa lamang to sa inilabas ko. No? Isa pa lamang to sa inilabas ko. Sino ba yan? Sabi ni Tetragrammaton Vlog. Nakatag dito sa akin. Tinag ko siya. No? So, si Tyson George na nag-comment na isang malaki daw kalokohan itong aking post na bakit, kaya nga tinanong dito bakit may sungay? Si Maria. Ang comment naman niya, tao si Mary. Paano nagkaroon ng sungay? Hehehe, kalokohan yan. O natawa ka pa. Saan ka natatawa? Sa katangahan mo? Diba? So, hindi hinihingi yung opinion mo rito. Ang tinatanong dito, ang opinion na tinatanong ko dito, ikaw anong opinion mo? Comment down below at basahin ko ang iyong kasagutan. Hindi ang tinatanong dito yung katangahan. No? So, meron ka kagad, meron ka kagad kontra, hindi mo pa naunawaan, hindi mo pa nakikita. Kung tatanungin ko sa'yo, kilala mo ba si Evil Madonna? Oh. Sino ba yung gumawa ng Evil Madonna? Sino ba yung gumawa ng larawan na to? Humatol ka ng isang malaking kalukuhan? Bakit? Ang bawat bagay na nangyayari sa mundo ay may kinalaman, no, sa ating kasaysayan. Maari yung nangyayari ngayon, magiging kasaysayan na lang sa mga nakaraang kahapon. Pero yung katangahan, hindi nagiging kasaysayan yan. Natawa ako sa comment niya paano daw maging... Sinabi bang si Maria? Ang sinabi dito, may larawan. Hindi mismong si Maria ang sinabi. O makinig ka, para matuto ka. No? Kaysa sa katangahan yung pinapairal mo. Ang Evil Madonna ay ginawa, no? O ipinainting ni Antonio Bibareni noong 15th century. 'Di ba? Noong 15th century. So, pakinggan ninyo ito. Ito'y napakainam at napakagandang pag-usapan natin at talakayin ngayon. Dahil maraming mga ganito na hindi nakikilala ng tao at sila'y humahatol kaagad. No? Sila'y humahatol kaagad kung ano ang nakikita ng kanilang mata. Ano bang purpose nito? Ano ba ang layunin ng painting na ito? Bakit ito inilabas? Bakit ito ginawa? At bakit itinago? So ikaw, tinanong mo ba sa sarili mo, Tyson, kung bakit ito ginawa? Ang lahat ng mga bagay-bagay, ang lahat ng mga kalihiman sa spiritual Tyson, sabihin ko sa iyo, lahat ito ay may malalim na kahulugan. Hindi basta-basta na lang. No? Yung iniisip mo na basta na lang, yung sasabihin mong kalokohan, basta na lang. May gumawa nga, paano naging kalokohan? No? At ang gumawa ay si Antonio Bibareni na nagmula pa noong 15th century. So, kilala mo ba si Antonio? Di ba? Paghatol ang tawag dyan. So, hinahatulan mo, base sa nakikita ko sa'yo, kung ikaw ay isa-psycho ko, sa psychological ko yung iyong pagkatao. Simple lang yan. Ang taong mapaghatol, tandaan ninyo, ang taong humahatol sa larawan at nakikita ng kanyang mata, ay replika ng kanyang pag-uugali. Halimbawa, ang isang tao, nakita mo, ang pangit ng muka, may tato, hindi pagkakatiwalaan, hinatulan mo kaagad, ganun ka na. Humatol ka na.
At iyan ay tataglayin mo sa panghabang buhay ng iyong pagkatao. Ang paghatol sa nakikita ng iyong mata. So, di ba? Kung isa psychological test ka, ganun ang lalabas sa psychological test. Nakakita ka ng may sungay. Ganyan, ganito, ganyan. So ito, tandaan mo tong video na to. Magiging aral sa iyo to upang mawala yung pagiging paghatol ng bunganga mo. Na ibinubulong ng isip mo na katahang isip lamang. Na isang malaking kalokohan. So ikaw ang isang malaking kalokohan dito. So ang isang makikita natin dito, sa larawan na ito, sa ipinapakita ko dito, makikita ninyo dito sa baba, si St. Peter the Martyr. No? Si St. Peter the Martyr, nakatingin siya, kinokompronta niya si Maria doon sa larawan. Na sinasabi niya doon, na kahit daw imahe ay kayang saniban ng masamang espiritu. So yun yung pinakamahalagang tatalakayin natin kung bakit ko inilabas yung picture na to. So alam ko na magkakaroon ng samut-sari at ibang kuro-kuro sa inyong isipan, lalo na yung mga taong mapaghatol at hindi nakakaunawa pagdating sa espiritual. So itong larawan na to ay nakuha ko sa Google, ni-research ko, pinag-aralan ko, then ni-review natin at ibibigay ko sa inyo kung ano ang magandang kahulugan nito at bakit inilabas at itinago ito. So ang painting na to ay nagmula kay Antonio Vivareni noong 15th century, no? Then pinapakita dito na nandoon si St. Peter na kinokompront niya yung babae na animo ay sinapian ng demonyo. At ang tawag sa larawan na ito ay pinamagatang exorcising the demon disguised as the Madonna. So ito yung title exorcising the demon disguised as the Madonna. So titulo pa lang, ibig sabihin, meron ng kamalalim na kahulugan. Hindi yung papatol kagad ang ating bibig sa nakikita ng ating mata. Bakit ito ginawa? So ano yung purpose nito? Ano yung gustong ipakita at yung aral na makukuha natin dito? Jandrea, mamaya ka na mangulit. Kasi kanina ka pa makulit. Shout out kay Jandrea Odnom Blade. Shout out sa'yo, sis ano. So kahit na mag-PM ka dyan, kung naka-live ako dito, hindi ko mababasa. Logic ba? Common. No? Napaka-common o napaka-logic lang yung sinasabi ko sa'yo. Kung may sentido common ka, maiintindihan mo kung bakit hindi kita pwedeng i-PM. Dahil naka-live ako ngayon. So huwag ka nang paulit-ulit ng comment mo dyan. Dahil nagmumukha kang tanga. So gets mo? Okay, tuloy tayo kung gets mo. So, ang tawag dito ay exorcising the demon disguised as the Madonna. Kasi mas kilala sa ibang bansa o ibang lugar yung pangalang Madonna sa kaanyuan ni Maria. No? At, nung panahon, no, nung taon ng mga year of medieval Renaissance, no, yung tinatawag medieval and Renaissance, ang mga demonyo ay maaaring mag-anyong banal. So sa kanilang pananiwala, noong panahon pa ng medieval and Renaissance. So nung panahon ng medieval and Renaissance, naniniwala sila na ang mga diablo o mga demonyo ay maaaring mag-anyong banal. At mamaya patutunayan ko sa inyo yan. Kung ano pang mga larawan ang hindi nilabas at hindi napapansin ng mga tao na ito ay nagkakaroon ng exorcism o tinatawag natin na evil passion. So yung tinatawag dito sa aklat na to ng Hebreo na binasa ko na meron palang evil passion na tinatawag nung unang panahon. So ang mga demonyo pala ay kayang mag-anyo, no, ng mga banal na imahe. So mamaya ipapakita ko sa inyo, isa pa lang itong tinatawag na si Evil Madonna, may sungay, may pakpak, may buntot. Isa pa lang to na inilabas noon at itinago. So kasi ito ay makaka-epekto sa relihiyon ng Katoliko na maraming mga imahe sa kanilang simbahan. So maaring iba ang isipin ng tao. Iba kasi papasok. Tignan nyo, ipinakita ko pa lang, ngayon pa lang humatol kagad itong si Tyson. Ang sabi ni Tyson, isang malaking kalokohan daw.
'Di ba? So ito nga sinasabi na natin dito si Antonio Bibareni noong 15th century ang gumawa nito. So paano magiging isang malaking kalokohan? 'Di ba? Ang pinakamalaking kalokohan dito yung isip mo at yung pagbitaw ng salita mo. Na isa tong malaking kalokohan. Bakit? Bakit natin na masasabi na isang malaking kalokohan to, Tyson? Kasi nga, ito ay hindi mo pa naiintindihan, hinahatulan mo na. No? Hinahatulan mo na ng iyong labi. Hindi pa pinapaliwanag sa'yo. Sinabi ko nga, abangan yung live 'Di ba? Hindi mo pa nababasa ang live, humahatol ka na. So ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit naglabas ng mga ganitong larawan? No? Noon, bakit sila nagpainting? Si Leonardo da Vinci, no, Da Vinci Code, kung naalala nyo, The Passion of the Christ, ay gawa ni Leonardo da Vinci sa Da Vinci Code. No, yung tinatawag na Book of Da Vinci Code. So, meron libro, meron pelikula. Bahala na kayo kung paano nyo iintindihin at uunawaan yung sinasabi ko. Pero naglabas ang Leonardo da Vinci ng Passion of the Christ. So, meron doon tinatawag na 13 himala na nangyari doon sa video. Siguro hindi lang napapansin ng mata nyo, pero bibigyan ko kayo ng isang explanation na mystery na tinatawag. The 13 mystery, may isa akong papakitang isang misteryo ng pagpapakita ni Satanas dun sa loob mismo ng Passion of the Christ. So siguro hindi nyo napansin yun. Kasi sabi ko nga, pagdating sa akin, pagdating sa spiritual, ako'y mapanuri. Maging sa aking pinapanood, inuunawa ko. Bago ko sasabihin kung ano ang aking naunawaan at ano ang opinion ko. Hindi katulad nito ni Tyson Larawan pa lang nakita mo, humatol ka na. Paano kung hindi ito tinago ng mga pare at patuloy na inilabas ngayon? So, hinatulan mo yung mga pare na mga kalokohan sila. 'Di ba? So, ito ay tinago dahil mag-iiba ang isip ng tao. Katulad mo, Tyson, iba na isip mo, nakita mo pa lang yung larawan. So, yung explanation, hindi mo pa nakikita kung bakit pinainting ni Antonio Bibareni. No? Bakit niya ipipaint? Bakit niya inilabas ito? Kasi, dito, sa sinasabi ko nga, sa Year of Medieval and Renaissance, naniniwala sila na ang mga demonyo ay maaaring mag-anyong banal. Maging sa Biblia, sinasabi niyan, no, hindi lahat ng anghel na nakakausap ninyo ay anghel ng Diyos. So, inilalarawan at pinapaliwanag sa Biblia na ang mga anghel na ito ay maaaring fallen angel o mga anghel na nalaglag sa lupa. Kaya nga sinabi sa talata ng Biblia na hindi lahat ng mga anghel na nakakausap nyo ay anghel ng Diyos. So, Biblia na mismong nagsabi. So, ito, na sinasabi ng Biblia ay lumalarawan din sa kapaliwanagan ni Antonio Bibareni. Kung bakit ginawa ito, bakit niya nilagay ito, bakit niya ipininta, bakit niya kailangang ipakita sa tao upang kanyang ipaliwanag na ang mga dyablo ay kayang mag-anyong banal. At sa likod ng mga rebulto na pinaniniwalaan sa medieval Renaissance, ng panahon ng medieval and Renaissance, naniniwala sila na yung mga rebulto ay kayang saniban ng mga dyablo. So gets mo? Tyson? Naintindihan mo na. So ngayon, ano ang malaking kalokohan? Yung comment mo? Yung paniniwala mo? O itong kapaliwanagan pagdating sa video? Sinabi ko nga abangan ang video. So, sinabi kong mag-comment kayo doon, pero hindi yung katangahan ang sinasabi kong i-comment mo. Di ba? So, ngayon, kung ikaw ay hindi pa ganong naliliwanagan, ito pa, ang isang kapaliwanagan sa medieval Renaissance. May kakayahan daw na sumanib sa mga rebulto ang dyablo. So, bakit? Bakit gagawin ng dyablo na sumanib sa mga rebulto? Katulad ni kay Mama Mary, kay Saint Joseph, o sino pa naman mga kakilala ninyo? Sino pang mga kakilala ninyo na mga uri ng mga santo na ginawang rebulto na inilagay sa inyo, na nasa bahay ninyo, nasa simbahan, ay may kakayahan ang dyablo na sumanib dito. No? So, ayun yung sinasabi sa medieval Renaissance nung panahon nila. Na sinasabi doon na ang mga dyablo ay kayang sumanib o manirahan doon sa mga rebulto. Dahil ito ay mga espiritu na kayang sumanib doon sa ginawang rebulto. Kaya ginawa ito ni Antonio Bibareni upang i-explain sa tao na ang hindi lahat ng banal na nakikita natin sa mata natin ay mananatiling banal.
No? At yung lahat ng ating paniniwala, ngayon, ano ang ginawa? Dito sa larawan na to. Nung ito ay mapansin ng relihiyong Katoliko, ito ay itinago. Sapagkat ito ay magkakadulot ng kaligawan sa isip ng mga tao, magiging kuro-kuro at magiging kapansin-pansin. Maaring maging kasiraan ito sa mga ribulto na dapat naman ay nahahayag at nalalaman nating lahat na ang mga ribulto ay maaaring maging kasangkapan ng dyablo. So bakit kakasangkapanin ng dyablo? Ang karaniwan sa atin, no? Hindi ko sinasabing mali ang aral ninyo. Ang sinasabi ko ay katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang sinasabi sa Biblia, ang mga ribulto kung bakit hindi pinapayagan ng Diyos, yung mga santo na ng mga nasa simbahan, ay hindi pinayagan ng Diyos. Dahil kung minsan nagiging mali na ang ating pananaw sa buhay kung ano ang mga ribulto. Imbis na sila ay tinuturing na pamamagitan o lumalarawan na may mga banal na nabuhay sa mundo, kasi mga saint sila mga saint. So sila yung mga banal na nabuhay sa mundo, larawan ng mga nabuhay na banal at sumunod sa Diyos. So ito inilalarawan itong mga saint upang gayahin natin yung kanilang pagiging banal at pagsunod sa Diyos. Kung bakit may mga ribulto, ito ay nagpapaalala ng kabanalan na gawa ng mga tao nung panahon ng lingkod ng Kristo. So yun yung kapaliwanagan natin. Bakit may mga ribulto? Ang kapaliwanagan dito, ito ay eksplanasyon, ito ay paglalarawan na itong mga 12 apostol, kung sino man sila Maria, ito ay nakagawa ng kabanalan ng panahon ng Kristo. At patuloy na sumunod doon sa mga aral na itinalaga doon sa Biblia. Paglalarawan, pagpapaalala na may mga nabuhay na banal na lumalarawan sa panahon natin ngayon na dapat nating sundan ang kanilang mga pag-uugali, ang kanilang pananampalataya. So ngayon, ano po ba ang nangyayari? Nagiging baliktad, hindi ko kayo tinitira, hindi ko kayo pinagtitripan sa inyong mga reliyon, sinasabi ko yung katotohanan. Ano ba ang nangyayari sa paglilingkod natin sa ngayon? Ano na ba ang ating nagiging pananaw sa mga larawan? Itinuturing na po nating Diyos. Lumuluhod, sumasamba, hinihilingan, sinasampalatayanan. So yun po ba ay karapat-dapat? At ito ba ay humahad lang sa ating pananampalataya na itinuturo doon sa Biblia? So sana naintindihan nyo to, itong pinapaliwanag ko. Kaya nga po, ginawa ni Antonio Bibareni para mapukaw yung ginagawa ng mga tao na hindi nga daw dapat sinasamba ang mga ribulto. Kaya gumawa siya ng ganitong painting na pagpapatunay na ito ay gawa ng tao na pwedeng aniban ng kahit sinong dyablo. So sana naiintindihan ninyo. Dahil ito ay malalim na talastas o malalim na pagpapaliwanag tungkol sa ating pananampalataya, ano man yung ating relihiyon na kinakaniban. Kaya nga po sa akin, kung mapapansin ninyo dito, hindi ako naglagay ng mga saint dahil direct po akong dumadalangin sa Diyos at ang tagapamagitan ko ay isa lang, ang Panginoong Hesukristo. Ako ay naniniwala sa mga santo sa kanilang pangalan, ngunit hindi sa kanilang mga ribulto. Kagaya ng paniniwala at pagtitiwala ko sa Poong Nazareno. Naniniwala ako sa Poong Nazareno na siya ay ang ating Panginoon na nagtubo sa ating buhay at yung paglalarawan ng kanyang pagkapako sa krus, pagkamatay, yung pagpasa niya ng krus, ito ay larawan ng kanyang paghihirap upang tubusin ang aking kasalanan. Hindi para sambahin ang kanyang ribulto. So hindi ko kayo tinitira ng mga deboto ng Nazareno. So yon ay aking paniniwala. Kung ang paniniwala ninyo, kayo ay pagsunod sa mga ribulto ng Nazareno, pumunta sa Quiapo, bahala kayo dyan. May kanya-kanya tayong paniniwala. Ngunit sa akin, naniniwala ako sa banal na pangalan ng Nazareno, ngunit hindi ako naglalagay ng ribulto. Sapagkat pangalan pa lang niya, makapangyarihan na. Pangalan pa lang niya, kasamba-samba na. So doon ako naniniwala. So, yun ay aking kapaliwanagan tungkol sa mga ribulto. Sapagkat dalawa ang pinaniniwalaan kong Diyos. Una, direct ako manalangin. Ang tawag ko sa Kanya ay Amang Banal na Makapangyarihan. Pangalawa, ang ating Panginoong Jesucristo. Diba?
Dahil ang ipinagkaloob na nabasa ko sa Biblia na ating tagapamagitan ay ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya ganun ako manalangin at sumamba. Yon ay aking paniniwala at inirerespeto ko kung ano man ang paniniwala ninyo. Pero kung tatalakayin natin to, kung tama ba, yung pagpalalarawan ni Bibareni, ni Antonio Bibareni, kung bakit niya linagyan ng sungay at linagyan niya ng buntot, linagyan niya ng pakpak, itong si Evil Madonna na tinatawag niya o tinatawag na exorcising the demon disguised as the Madonna. So, ibig sabihin nito na ang Diablo ay nag-disguise na si Madonna. Kasi nga po, sinamantala ng Diablo yung pagkakataon ng maling ginagawa ng tao. So, bakit? Kasi marami po mapapansin natin kapag ka mayroong mga nakitang ribulto ng Maria, may nakitang ribulto ni Jesus, ribulto ng mga saint, ang ginagawa ng tao, nagpapatira pa, lumuluhod. Hinahalikan sa paa yung ribulto, nagpapahid ng panyo, sinasamba, hinihilingan. No? Ikaw aking tagapamagitan sa Ama. So yun ang kanilang sinasabi sa mga ribulto. Ikaw, Saint Joseph, tagapamagitan sa aking Ama, ako'y deboto mo. So iyon, sinamantala ng Diablo yon na ang gagawin niya, dahil niluluhuran mo nga yung ribulto, maaaring pwede siyang manirahan o sumanib dyan. Hindi man lahat. No? Hindi man lahat ng ribulto ay sinaniban niya, pero maaaring gamitin ng Diablo. Ito ang explanation sa larawan na ito kung bakit ito ginawa ni Antonio Bibareni. Sapagkat ito ay paglalarawan na may kakayahan ng Diablo na sumanib sa anumang larawang banal o sagrado. So ano? Tyson, gets mo na? Hindi yung hahatol ka agad. No? Marami sa atin ang humahatol ka agad sa nakikita ng ating mata. Pag sinabing may sungay, demonyo na. Bakit yung kalabaw may sungay? Bakit yung kambing? Ano pang mga hayop pa yung mga sungay? So, ibig sabihin, pagka may sungay, Diablo na. At, paano natin masasabi, ito pang isang explanation, paano natin masasabi na ang Diablo ay may sungay, na ang Diablo ay may buntot, ay may pakpak, na tinulad sa paniki. So ganito yan. Nakasulat kasi sa Revelation, yung sinasabing dragon. Yung dragon, pinakita doon, may 7 sungay, may pakpak ng paniki, at may buntot, ng napakatalas daw na pag humagupit ay mapupunit ang iyong katawan. So ngayon, kumuha ng idea doon. Kumuha ng idea at gumawa ng Diablo. Ginawang pangit, ginawang maitim, ginawang may sungay, ginawang may pakpak ng paniki, ginaya yung pakpak ng dragon para mailarawan yung itsura ng Diablo. Ngunit kung babasahin natin sa talata ng Biblia, ang sinabi doon, ang aking mga anghel ay inilaglag ko sa lupa. So may sinabi ba ang Diyos doon na ang aking mga anghel ay inilaglag ko sa lupa, nilagyan ko ng sungay, nilagyan ko ng pakpak, nilagyan ko ng buntot, ginawa kong nakakatakot? So may nabasa po ba tayo sa Biblia? Di ba wala? So ngayon, bakit ito ginawa tong painting na to? Kasi po, nakalagay din kasi sa talata ng Biblia na sinabi ng Diyos mismo sa atin na hindi lahat ng mga anghel na sa inyo'y nagpapakita ay anghel ng Diyos. Kayo'y mga magsuri. So ibig sabihin, hindi niya pinalitan ang kaanyuan ng mga fallen angel. Kung sa ating sapantaha o ating imahinasyon o sa ating balintataw o sa ating pag-iisip o imahinasyon, nakikita natin na ang mga anghel ay magaganda, anghel ay mga gwapo. So kung ganun ang ating paglalarawan sa ating isipan ng mga anghel na ganito ang kanilang itsura, maaaring ang mga fallen angel ay ganun pa rin dito sa lupa sapagkat hindi pinalitan ng Diyos ang kanilang mga imahe. So ganun po yun. Ito ay isang kapaliwanagan lamang ng isang larawan, pero marami na kagad ang humatol. Bakit? Hindi po kasi sila nagsusuri. Mas namumutawi sa kanilang pag-iisip at kanilang bibig kung ano ang unang pumasok sa kanilang pag-iisip. So hindi nila alam, itong mga larawan na to ay nakakatulong pala sa atin upang mas tumibay ang ating pananampalataya. No? So, mamaya ipapakita ko sa inyo at bibigkasin ko sa inyo kung ano mga larawan pa ang kahawid ng Diablo. So, may kukunin lang ako saglit mga nerds.
So, ayun. Ating balikan yung sinasabi ko na 13 mystery. The 13 mystery sa Passion of the Christ na pelikula o libro na ginawa ni Leonardo da Vinci o si Da Vinci Code na tinatawag natin, Da Vinci Code. Ito ay mga code o parang isang malaking palaisipan sa ating mga tao. Pag sinabing code, di ba kailangan mong buuin. No? Bago mo malaman, kailangan kang magsiyasat. Kailangan mo talagang tagni-tagniin yung kwento o pag-aralan. Kaya tinawag na Da Vinci Code. Kasi may mga code to. Ngayon, ito si Leonardo da Vinci rin ang gumawa ng si Maria Magdalena, ang kanyang katabi, no, doon sa The Last Supper. So, hindi na yon kasama sa Da Vinci Code o sa Passion of the Christ. Sa Passion of the Christ, ang ipinapakita doon, yung sinasabi ko sa inyong Diablo, siguro hindi nyo napansin, kasi nung pinapahirapan si Jesus doon, napansin ko nung pinost ko yung video. Sabi ko, ano yung kaya dito yung tinatawag na 13 mystery? So may isa pang dalawang misteryo yan. Dalawang misteryo ang babanggitin ko sa inyo. Nung pinapahirapan si Kristo, siguro hindi nyo lang pansin dahil masyado kayo naantig dun sa palabas. Ako kasi, siguro may 20 beses kong pinanood yung Da Vinci Code bago ko nakita yung The 13 Mystery na tinatawag. May misteryo doon. No? May hiwaga doon sa palabas ng The Passion of the Christ. No? Siguro pag mahal na araw nyo lang to pinapanood. Pero ako, high school pa ako nung inilabas ito eh. Mga 2000 yata. O pababa. No? Hindi ko na matandaan kung kailan inilabas yung Passion of the Christ. So, mula nung pinanood ko yon, nagkaroon ng kuro-kuro sa aking isipan na meron ditong misteryo eh. Hindi to basta-basta ipapalabas. Kasi noon pa lang, kilala ko na si Leonardo da Vinci o si Da Vinci Code. Na ang lahat ng mga larawan niya, mga paintings niya, mga books niya, ng mga pinikula, ito ay may code. No, may pagpapaalala sa tao at may mga misteryo na hindi nakikita basta-basta ng mata ng tao. So ito, ang ipapakita ko sa inyo, ito yung tinatawag na The Mary and the Devil. The Mary and the Evil. So, ito yung pang-8 mystery, no? 13 mystery. Sa 8 mystery, ito po yung sinasabing Diablo dito sa The Passion of the Christ. So, makikita nyo. Ayan, yung title, Passion of the Christ. So, yan po yung Diablo. Tignan nyo yung bata na karga-karga. So, nakikita nyo ba yung kanyang muka? So, siguro hindi nyo lang napansin sa Passion of the Christ. Pero, siya yung tinutukoy doon na Diablo na karga-karga ng isang Maria. Pero, hindi po ito si Mama Mary. Tinutukoy doon na isang Maria. Kasi pagka sinabing Maria sa ibang bansa, so lumalarawan to sa pagiging ina. No? Sa pagiging ina, yung Maria. At sa banal, no, maraming explanation kasi sa Maria. Pero isa sa mga paliwanagan dito na ito ay ang Maria ay lumalarawan sa pagiging ina. So kung makikita ninyo dito, tinatawanan niya yung pagpatirapan ng Kristo, yung kaparusahan sa kanya, tinatawanan nitong Diablo. Yan yung Diablo sa Passion of the Christ. So yan yung tinatawag na isa sa 13 mystery. So 8 mystery siya. So ngayon, meron pa kayong makikita ng mga larawan na tinawag na Boya Dimitri. So itong Boya Dimitri, so nakikita nyo po ba ang inaapakan? Sa Boya Dimitri, may kita ninyo sa San Miguel, no? Sa San Miguel na Jin o sa mga larawan ni San Miguel. Siya yung umapak sa Diablo. No? Inapakan niya yung Diablo. 'Di ba? Kasi 'di ba naglaban nga po sila niyan. Naglaban sila doon sa paikipagdigmaan ni San Miguel doon sa Diablo. So nakikita natin doon na ang inaapakan ni San Miguel, tinutungtungan niya yung Diablo. Pero sa Boya Dimitri, bumaliktad po yun. Kung etong si San Miguel ang nakatungtong sa Diablo, sa Boya Dimitri, yung Diablo ang tumungtong kay San Miguel. So meron din aral na nakatago yun. Ano, bahala na kayo tumuklas kung ano yun. Kasi masahaba pa yung ating kapaliwanagan doon sa, sa ganitong klase ng ating pinag-uusapan. So meron pang isang makikita kayo na titulo na Dibolo Escolitico.
na tinatawag. Ito ay sa bansang Spain na tinawag na ang larawan na ito ay Dibolo Escolitico. No? Kung mahahanap nyo yun, kung ma-research nyo, i-research ninyo. At makikita nyo doon na ang pari, no, doon sa larawan, ang pari ay nagpatiluhod. May hawak-hawak siyang banal na kalis. Then, yung banal na kalis, ang laman nun ay dugo, umaapaw na dugo, at lumuhod siya doon sa kambing. So, ito po yung Dibolo Escolitico na makikita natin. So, iyon ay lumalarawan sa sinasabing paganism naman, no, sa paganista, no, para hindi lang tayo humaba. Yun po bang unang digmaan ni San Miguel at ng demonyo? O Rodrigo, yun sinasabi. Kaya lang dito sa tinatawag na Boya Dimitri, binaliktad nila. Yung Diablo ang umaapa kay San Miguel. So hindi ibig sabihin no, na ito ay Antichrist. Meron yung kapaliwanagan. I-research nyo na lang. Kasi kapag sinabi sa inyo, tatama rin kayong i-research. Yung mga ganyan, di ba? So ito na pag-uusapan natin para naiintindihan ninyo na ang isang larawan ay maaaring manligaw o yung mga ribulto maaaring iligaw yung ating pananampalataya. Baka katulad niyan, yung sinasabi ko nga, no, bakit ang Diablo ay may kakayanan sumanib sa mga ribulto? Kasi nga ang ribulto ay material na bagay at iyan ay kayang tirahan ng mga masasamang espiritu. Ang mga masasamang espiritu kung saan-saan yan, gagamitin nila yung iyong pananampalataya. Kasi nga, minsan nakikita natin may lumuluhod doon, may sumasamba na talaga sa mga santo, hindi na nila ginagawang kapaliwanagan na larawan na itong mga ribulto na to. Ito ay mga larawan na nagpapaalala na may mga unang mga apostol, may mga unang banal na nanirahan sa mundo kasama ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhay sa kabanalan, sa pagsunod. Ano? So yung mga larawan na to, ito ay pinapakita, representasyon ito. No, representasyon ito na yung mga unang mga banal na to ay dapat nating gayahin ang kanilang mga pag-uugali. No, tayo mabuhay sa kabanalan, nakatulad ni San Lazaro, so o sino pa, si San Jose, San Pedro, no, San Lucas, Santiago, yung kanilang kabanalan. Kaya ito ginawang mga santo ay upang tularan ng tao yung kanilang kabanalan, hindi po para luhuran at sambahin. So yun po ay isang malaking kapaliwanagan na dapat ang nagpapaliwanag nito ay yung mga simbahang Katoliko. Bakit? Kasi ang mga simbahang Katoliko, ang maraming ribulto, no? Sila ang nagpakilala kay sa 12 apostol, no? Bukod sa Biblia talaga nagpakilala, pero nirepresent nila eh. No, nirepresent nila na ito ay mga santo. So dapat ini-explain sa tao 'yan, na wag mong sambahin. No, ang dapat diyan, paniwalaan mo yung kanilang ginawang kabanalan. No? Kumbaga sa atin, role model sa atin, sa panahon natin. Halimbawa, may isang mabuting tao, no, napakabait niya, mapagbigay, no, 'di ba? Yan ay tinatawag na role model. So tinutularan natin. So ito ngayong mga apostol, itong mga saint na nilalagay sa mga simbahan, ito ay paglalarawan ng kabanalan. So gagayahin natin yung kanilang pagiging banal, hindi po yung sasambahin itong mga ribulto na to. So yun po yung isang explanation din. Na may pari din naman na nagpaliwanag sa akin yan. No, kapag siya daw, tinanong ko sa kanya, Father, tama po bang niluluhuran yung mga santo? Sabi niya sa akin, hindi naman dapat. No? Nung ako ay elementarya pa, pinaliwanag sa akin ng pari ito na hindi naman dapat. So ito yung ini-explain ko sa inyo ngayon, yun din ang in-explain niya sa akin. At yun ay binitbit ko, dinala ko hanggang sa aking pagtanda, hanggang sa panahon ngayon. Yung dala-dala ko yung kanyang pangaral na ang mga ribulto ay lumalarawan sa kabutihan na ginawa ng mga banal ng mga nangabuhay noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanilang mga himala, yung kanilang mga milagro ay nanggaling sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo o atas ng ating Panginoong Jesucristo, kagaya ng pagpapagaling sa mga may karamdaman, kasi naging mga manggagamot din naman ng mga apostol, hindi man lahat. May ilan sa mga apostol ang nanggamot at yun ay atas ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't may mga patuloy pa rin na sumunod sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo na pagpapagaling at paghihimala tungkol sa mga lunas, sa spiritual man o material. Kaya po, merong mga albularyo pa rin hanggang sa ngayon at may mga manggagamot na katulad ko. So yun yung mga himala. So yung pag-aanting-anting sa Diablo daw. So ibig sabihin, isang explanation, katulad ng ibang mga grupong mga tanga ngayon, ang mga anting-anting daw ay sa Diablo,
So, ibig sabihin, Diablo pala si Santiago de Galicia. Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang isa sa may mga anting-anting ay si Santiago de Galicia. Kaya nga po mahusay ang Santiago de Galicia sa mga bakbakan eh. Di ba? So, yung iba, hindi nila nauunawaan, lalong-lalo na yung hindi naniniwala sa Biblia na isang samahan ngayon na hindi mo maintindihan kung sino yung sinasampalatayanan niya. Maging kay Kristo, hindi naniniwala. Di ba? So, yung mga maniniwala dyan ay maliligaw yan. So, alam nyo na kung anong grupo yung tinutukoy ko. Di ba? So, iyon ang ating sinasabi. Ito ay may malinaw na kapaliwanagan. So, lagi natin tatandaan, kahit sa mga grupo-grupo, tandaan nyo, maliligaw kayo ng inyong pananampalataya kapag naniwala kayo, no? Kapag naniwala kayo sa mga ibang mga grupo na hindi pinaniniwalaan ang Biblia at si Kristo. Lalong-lalo niyan Tres Mundo. Babanggitin ko na kung sino. Tres Mundo, hindi naniniwala kay Kristo, hindi naniniwala sa Biblia. So, ano pinaniniwalaan nyo? Pero naniniwala sila sa Diablo. Baka mamaya niyan Diablo na ang mga sinasamba ng mga taong ito. Di ba? Kaya, sinasabi natin, hindi lahat, sabi nga ng Biblia, hindi lahat ng anghel na nakikita, na sa inyo'y nagpapakita, ay anghel ng Diyos. Kasi nga, may ibang mga anghel na inihulog sa lupa. At hindi naman binago ng Diyos ang itsura niyan. Walang pagbabago sa itsura niyan, kaya maaaring maligaw ang tao. So doon pa nga lang kasi sinasabi ng Biblia na hindi lahat ng mga anghel na sa inyo'y nagpapakita ay anghel ng Diyos. So ang ibig sabihin may fallen angel. Paano pa kaya pagdating sa mga rebulto? Di ba? Kaya malaking palaisipan ito. Maging dun sa samahan ng binanggit ko sa inyo. Malaking palaisipan sa inyo yan. Kapag kayo ay pumasok dyan, baka mamaya, ibang pananampalataya na yan. So, unang-una, ang pinapanampalatayaan natin na ang Panginoong Jesucristo, no? Panginoong Jesucristo ay ating tagapagligtas. Tapos sa grupo nila, hindi pinaniniwalaan. Hindi sila naniniwala sa Biblia sapagkat gawa lamang ng tao. So kanino sila naniniwala? Sa kanilang aral, na haka-haka lang din ng tao. Mabuti pa yung Biblia, may pinangahawakan na katunayan Panahon ng Kristo. Panahon ng mga apostol, nakatala. At yung ibang mga nakatala doon ay patuloy na nangyayari at mangyayari. Diba? Maghari nawa, siya nawa. Sabi nga sa talata ng Biblia. Ngayon, kung itong mga grupo na to, na sinasabi nila, hindi sila naniniwala sa Biblia, hindi sila naniniwala kay Kristo, bakit natin paniniwalaan? Yung paniniwala natin buong buo mula pagkabata hanggang sa ngayon, naniniwala tayo na si Kristo ay ating kaligtasan, tas babaguhin ang ibang grupo. So saan? Saan yung katunayan na ang grupong ito ay nasa mabuti? Kung mismong Biblia ay hindi nila pinaniniwalaan. At sinasabi nila, ang Biblia ay gawa ng tao. So anong pinaniniwalaan nila? Yung kanilang sariling paniniwala na nagmula lamang din sa isip ng tao? Nilikha ng isip ng tao? Na kayang pigilan yung bala, titigan yung araw. Magkakaroon ka ng kapangyarihan pag tinitigan mong araw. Eto, bubuhayin ko ang inyong diwa. Noong panahon ng mga paganista o mga pagano na mga kulto, naniniwala sila na ang Diyos ay araw at ang araw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao. So, di ba same? Pareho sa paniniwala ng mga Trismundos. So, ano sila? Aral ng pagano. So, kung pinaniniwalaan nila yung aral ng pagano, ano sila? Sa madaling salita, kulto. Diba? Kaya ang maligaw, bahala kayo. Nasa sa inyo yan. At sino yung kanilang mga sinisiraan? Kapag hinanap mo sa talata ng Biblia, sabi sa 38:8, igalang mo ang mga manggagamot, ang Panginoong mong Diyos ang nagbigay ng tungkuling yan. So igalang mo daw yung mga manggagamot. Biblia nga naniniwala sa manggagamot, nakasaad Diba? Kung sa Biblia nakasulat ang pangalan ng mga manggagamot,
May nabasa ba kayo sa Biblia na 3 mundo? At kailan ba naging 3 ang mundo? So kaya mag-isip kayo. Kung kayo mga matatalino at sasanib dyan, baka kayo ay sumanib sa samahan ng kulto. Tandaan ninyo yung sinasabi ko sa inyo, walang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos lamang at ang Panginoong Jesucristo. Hindi ang araw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao. Titigan mo yung araw, magkaroon ka na ng kapangyarihan. Aba daw. Baka sa loob ng 1 taon mong tinititigan mo yung araw o 1 buwan, nang walang humpay, mabulag ka, iho. Kaya ano man ang paninira niya sa mga manggagamot, tandaan ninyo, sa mga antingero, walang kapararakan. Ngayon lang masigla yung grupo niyan. Pero tignan ninyo, babagsak at mawawala din yung mga yan. Malalaos at mabubunyag sa mga tao kung ano ang kanilang sinasamba. Huwag niyong palitan yung inyong pananampalataya. Nang dahil lang sa gawa ng isang bulaang propeta na makapangyarihang kuno. No, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Yan ay nasa Biblia nakasaad. Lilitaw ang mga bulaang propeta. At ang hindi mga magsusuri ay maliligaw. Kaya nga may saligan ng Biblia eh. May saligan ng salita eh. Upang maging guide natin. Upang maging guide natin ang Biblia. Kung guide natin ang Biblia at sinasabi nila ng grupo na ito na hindi nila pinaniniwalaan ng Biblia, so bakit tayo sa kanila maniniwala? Kung naniniwala ka ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat at ang ating Panginoong Jesucristo ay ating pagtubos sa ating kaligtasan at pagtubos sa ating mga kasalanan, ito ang ganap na katotohanan. Pero kung sila hindi naniniwala sa Kristo, hindi naniniwala sa Biblia, aba teka, kilabutan kayo. Di ba? Iyan ay taliwas sa aral. At iyan ay aral ng mga kulto. Pag-aralan nyo yung sinasabi ko at ikumpara ninyo yung aral ng 3 mundos sa aral ng mga pagano. Doon nyo makikita ang similarity ng aral ng bagong grupong ito. At doon kayo maliligaw kapag pinaniwalaan nyo yung sinasabi ng mga bulaang propeta. So, yun, isang mapagpalang gabi sa inyo. Ngayon na nabigyan na natin ng linaw itong larawan ng Maria na tinawag na pinamagatang Exorcising the Demon Disguised as the Madonna. No? So, yun po yung titulo ng larawang ito. At sa iyo naman, pangalan nito, at sa iyo naman, Ty St. George, sana nagkaroon ng linaw yung isip mo sa aral na to. Hindi yung hahatulan mo kagad kagaya ng comment mo rito, no, nakatag ka rito kaya hindi ka makakalusot kahit anong gawin mo. Tao si Mama Mary, paano nagkaroon ng sungay? Hehehe, kalokohan yan. No, ito yung comment mo rito. O ngayon, nilinaw ko sa iyo kung saan nagmula at sino ang gumawa at ito ay hindi ka pa pinapangarap na gawin ng nanay at tatay mo. No, na gawing tao, ito ay ginawa na sapagkat ito ay nagmula sa 15th century at ito ay ipininting iginuhit ni Antonio Viva-Reni. So, research bago hatol, kaibigan. Dahil baka maligaw ka sa iyong paghatol. At unang-una, hindi tanga yung iyong hinahatulan. Yun lang. Kung ikaw ay nasanay ka mag-comment sa iba, na bigla kang hatol, wag dito. Kasi dito ay lihim ng karunungan, kaya nandito ay kaalaman at katotohanan. So yun lang, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Nawa ay nakapag-ambag na naman ako sa inyo ng isang karunungan tungkol sa pag-i-spiritual. At lagi nating tatandaan, no, walang malakas, walang makapangyarihan sa mundong ibabaw. Lahat yan ay may limitasyon. Sapagkat ang pag-aaral ay kasing lawak ng buong universo. Walang makakaabot. Kahit ang buong buhay mo, i-google mo sa pag-aaral, hindi mo mararating ang kaduluduluhan nito. So yun, isang mapagpalang gabi. God bless you more mga idol.